Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang kontrobersyal na usapin ang bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. matapos lumabas ang mga aligasyong nagiging pugad umano ng mga iligal na gamot ang palasyo. Ayon sa mga ulat, kasangkot umano ang Pangulo at ang unang ginang na si Lisatanas Mags at pati na rin ang Speaker of the House, Tambaloslos Romualdez sa umano'y sistematikong katiwalian at irregularidad sa loob ng gobyerno. Ang nasabing issue ay nagugat matapos maglabas siya ng mga akusasyon. May mga opisyal na gumagamit umano ng impluwensya para sa personal na interes, kabilang ang paggamit ng ilang bahagi ng palasyo bilang taguan o sentro ng operasyon ng iligal na gamot. Pinaniniwalaan din ng nabahagi ng aligasyon ng umano'y pakikipagsabwatan ng mga matataas na opisyal upang mapanatili ang kontrol sa politika at ekonomiya ng bansa. Dahil dito, nananawagan ng publiko at ilang progresibong grupo ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Nais nilang tayakin na ang gobyerno ay nanatiling tapat sa pagsugpo ng kriminalidad at katiwalian. Samantala, binabantayan ng mga kritiko ang magiging hakbang ng administrasyon sa harap ng malaking isyong ito. Ang tahimik na pagtuon o pagtugon sa mga aligasyon ay maaaring magdulot ng mas malaking krisis sa kredibilidad ng kasalukuyang pamahalaan. Patuloy na umaasa ang sambayanan ng hustisya at transparency ay mananaig sa kabila ng lumalalang kontrobersya sa pamahalaan. Ang mga inaasahang aksyon ng administrasyon laban sa mga aligasyon ay mahalagang usapin na suriin ng publiko. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga bagong balita na na-upload natin dito sa ating channel. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless! Ibigay sa inyo ng suporta. Ang pwede lang namin maibigay sa inyo pagkain, tubig. Hindi kami titigil dito, mga kababayan. Okay? Hindi tayo titigil. Ipagdasal natin ang ating... Sa mga kaibigan ko sa kapulisan, saka sa military, mga sundalo, panahon na po na sumama ko kayong magdasal para sa ikabubuti ng ating bayan. Wala ko akong hingilin sa inyo. Katulad na sinabi ko, for the past few days, never akong humingi. Ngayon lang ako hihingi. Yeah, actually, Kuya Licons, natatraffic na si Kuya Licons, nasa EDSA. Nasa ako po, along Ayala na po ako. Umiikot Corner. Hindi, umiikot. Heavy traffic na talaga. Heavy na. Ayan, so ibig sabihin, ayan, ito, may sinend sa ating video, ayan. Ayan yung mga tao ngayon, sa EDSA, mga kababayan. So, mga pulis, nakakatuwa naman natin mga palanggang mga kapulisan. They're really friendly, sana wag pigilan yung mga sentimento ng ating mga kababayan, si Kuya Ermi, ayan, si Kuya Ermi, may isa tayong kababayan na gusto. Ayan, Kuya Ermi, nasa Pilipinas na Kuya Ermi. Yes. Kuya Ermi, yan si Kuya Ermi. Hello, Kuya, nasaan ka? Yes po. Saan kayo? Nasa Pilipinas ba kayo, Kuya? Yes po, yes po. Nakauna po ako, Madam Maharlika. Yes po, nasa ano po ko. Nasa Mindanao po ako, sa Agusan del Sur. Okay. Kamusta dyan, Kuya? Nasa Mindanao po ako, sa Agusan del Sur. Okay. Kamusta dyan, medyo mainit na po ang sitwasyon po, Madam Maharlika, kasi yung mga tao kasi nung nagsimula pong gipitin po si Sara Duterte ay bigla na pong yung mga tao kasi parang gusto nang tumulong kasi parang paggigipit ay klarong-klaro na pong pamumulitika. At ang mga ginagawa po doon sa Congress, sumusobra na po. Ang mga tao po ay hindi na po nagustuhan. Lahat po ng aking pong mga nakilala at mga kagrupo ko po, gusto na pong pumunta ng Manila. Talaga?
That's good. Maganda pong balita yan. At least ang ibig sabihin. At ngayon pong sitwasyon po dito sa amin, nung una po, yung lahat pong sumama kay Duterte nung panahon ng 2016, na binigyan po sila ng kumbaga time po na mabigyan po ng mga posisyon, mabigyan po ng mga projects. Ngayon po, iniwan na po si Pangulong Duterte at si Inday Sara. Oo. At sa ngayon po nga yung Madam Maharlika, ang lahat po na, ang mga tao po dito sa probinsya po namin ay gustong-gusto na po na makilahok dito. Pero sa sobrang layo po ng aming pong lugar sa Manila, hanggang sa panood na lang kami sa social media at sa telebisyon. Yun nga po eh. Kaya ngayon din na po, sir, talagang mga tao kalusugan ngayon na, ayan, ngayon po ang sitwasyon sa EDSA. At patuloy tayo nag-aantabay dito, mga kababayan, sa lahat ng mga panangga na nagbibigay ng tulong. Kaya kayo po noon pa na ikaw, Madam Maharlika, nagsasalita laban tungkol sa mga anomalya po ng Marcos administration at saka si Lisa Satanas. Ikaw na po yung aming iniidolo at tinitingnan dito sa social media dahil lahat po ng mga binubulgar nyo ay totoo. At ngayon nga, vindicated kayo sa sinasabi ni Pangulong Duterte kagabi na yung katulad ng PSU na pakamatay ay dahil kay Lisa Satanas. Katulad ng PSU na pakamatay ay dahil kay Lisa Satanas. Kuya, pahinaan ng radyo mo para yung feedback. Marinig natin yung boses mo ng maayos. Kuya, pahinaan ng radyo. Yes, o nga pala, Yes po. Okay. Nag-i-echo ng bonggang-bongga. Oo, para marinig ka mabuti. Yan po, okay na po. Opo. Wag po kayo mag-alala dyan na sa EDSA. Kami Miss po Cathy. bahala. Hello. Ay, kuya. Wag po kayo mag-alala sa EDSA. Kami po ay magpapadala ng Ma'am Cathy. sa inyo. Ng tubig. Okay na po yung audio ko. Maraming mga volunteers. Okay na. Panawagan sa mga volunteers. Magsimba na po tayong lahat. At kayo po ay talagang kailangan nyo ng mag-speak up day dahil sobra na po talaga ang ginagawa ng gobyerno. At kailangan ninyong kumilos. Ayan. Sige sis, interviewin mo ang ating mga palangga dyan ngayon. At ako'y makikipag-coordinate lang dito sa mga nagte-text sa akin. Go, go, go. Yung mga yan, kuya, yung taga Mindanao, pagtuloy nyo lang po ang pagmamatay. Laban lang. Oo. Yes. Laban sa tamang landas. Correct. Sa pagdadasal at sa Panginoon. Hindi po tayo magkakamali pag ang Diyos ang ating tatakbuhan. Yes, yes. Yun po. So kuya, madami na nga daw po yung talagang yung tao, kaya nakakatuwa. Ano? Teka kung makukontak ko si JM. Sige lang, magbigay lang kayo ng sentimiento dyan sa ating mga kababayan. Nag-message si Maui, sis. Nandun na ata siya. Wala nandun pa na ba? siya. Okay. Sige, tignan natin. I'm not sure. Kung ano man yung gigil ni Ma'am Maharlika, mas maggrabe pa gigil namin sa personal lang. Opo, kasi kayo talaga diretso nakakaranas ng kahirapan eh. Grabe. Napakakad. Terrible level. ng hanap buhay namin ngayon. Yes. Talagang kakayod lang. Kaysa huminto, wag naman huminto. Kasi kahit paano mo, para may i-remit sa pamilya. Correct. Ang hirap din kuya ng buhay nyo, sa totoo lang. Hirap. Hindi siya joke. Hindi normal na trabaho to. Umabot na kami ng 12 hours. Kuya, magkano ba kinikita ng taxi driver ngayon? Ngayon, ma'am, kinukuha ko is yung 1,000 lang. So, 10 hours yun. 1,000, 10 hours? Oo. Yung inuwi, tinitake home ko. Ano take home? Yun na lang, 1,000. Kinikita ko, labas na lahat yun. Labas na lahat. Akin na yun. Okay. Ilan ang anak mo? 3, ma'am. 700. Yung baon nila. 700 pesos a day. Oo, yung baon, 3 na yun.
Tayong 300, anong gagawin? Budget sa pagkain. Buti nga, kahit paano, yung misis ko may mga part-time job. Aha, aha. So nakakatulong siya kung, di ba? Malaking tulong sa akin. Yes, that's good. Grabe. Yeah, so Pero patuloy. Go ahead, sir. dati, yung 1,000 na yan, kalahating araw lang yan. So ngayon, talagang side na yung, buti nga yung 1,000 na day, kinikita pa. Pero yung mga nakarangkwan, 700, yun, mga ganun lang. Mhm. Tsaka Yeah. lang talaga para may ma-remit sa pamilya may uwi. That's true. Kasi yung transportation dito sa Manila, wala nang limit. Kung sino-sino na lang pwedeng bumiyahe. That's true, that's true. Kaya, So tingnan natin grabing hirap natin sa ano, no? Oo. Sa ating Pero sila, pag kumuha ng pera ng bayan, bilyon-bilyon, parang ayaw pang pag-usapan. Kaya nga, si Sir Ermi, Piedad. Ayan, Yes po, sir. Madam Marlica, yes po. Oo. Ano na ang sitwasyon? Nasaan ka ngayon, sir? Nasa Agusan del Sur po ako, ma'am. Gusto po namin pumunta sa Manila kasi nga inimbitahan kami sa grupo ng PDP na Okay. pumunta na ng Manila kasi sabi ng leader namin, pero ngayon nga nahirapan kaming kumuha po ng budget kasi hindi namin alam kung ilang araw doon. So, At pero saka ang gusto mahal po talaga ng ano, ang maging mahal po part- ng plane ticket po ngayon, ma'am Maharlika. Kasi Kaya gusto kasi nila. kahapon nag-inquire kami sa online. Umabot na po ng 11,000 kapag umalis kami ng 2 araw mula ngayon. So bakit po nagkaganon? Sobrang mahal po. Kaya ang ano namin, plano namin ay maghanap po kami ng sasakyan kasi marami po kaming gustong pumunta diyan sa ngayon sa Manila kasi nga nananawagan na. Noon pa kami nag-aantay na mangyari ito. Oh, wow. So, I think ito na nga daw po kasi ito na nga siguro dahil sa mga statement ng Pangulong Duterte. Kaya I hope ang ating mga kababayan ay makilahok na dyan sa ating EDSA Speak Up Day. Dahil kaya Ma'am Marlica isa rin, maputol kita Ma'am Marlica kasi kami nga rin dito nagpe-prepare na ang ano namin, binabantayan lang namin kung ano mga pangyayari ngayon sa Manila at saka naka-ready na po kami. Ang ano namin, plano namin, mahal yung eroplano, ay magla-land trip kami. Yun ang nagiging desisyon namin ngayon dito. Marami kami ma'am kasi maraming supporters talaga si Tatay Digong dito. Tahimik lang. Ilang araw bang biyahe ngayon mula dyan sa kapag nag-bus kayo? Actually, kung aalis kami ngayon, dalawang araw lang po makakarating na po kami ng Manila. Dalawang port na po yung port ng Surigao at saka port po ng Sorsogon. Yun po ang destinasyon namin papunta pong Manila. Kaya nga marami po kami ma'am. Alam niyo, ang grupo po namin dito sa PDP Laban kahit wala po kaming natatanggap na ayuda o kaya natatanggap na tulong mula po sa partido pero kumikilos po kami na gamit po namin ang aming inisyatibo na ay ipaalam po sa mga tao na ito po yung totoong nangyayari ngayon. Kasi wala kaming kakampi dito sa probinsya, ma'am. Lahat po ng mga politiko nasa admin na po. Yung mga maliliit na tao ay wala po ipupunta kampi ni Inday Sara at saka ni Pangulong Duterte. Oh, okay. So, naku, talaga naman, kaya na mga palangga, pati mga taga Mindanao, gusto nang pumunta ng Maynila. Yes po ma'am, nandun na po ang iba ma'am, pumunta na po nagsimula na po nung linggo. Ang mga taga Davao City, nagsimula na po. Kaya nga kami, rin ay nagpaplano dahil alam mo naman sa krisis po ng panahon ngayon, hindi po kami kaagad-agad makaalis kasi alam mo naman na wala po kaming kumbaga is, hindi naman po kami mayaman na right away po makakaalis, lalo na sa sobrang layo po namin. Yeah. Yeah, naintindihan namin yan, kuya. Sige, keep in touch tayo, kuya. Nag-message ako sa iyo sa email, Marlica. May nag-email ako sa iyo para po na personal niyo po makakausap kasi
alam mo, kami sa may GC po kami dito sa Agusan del Sur. Ng lahat po nakasamahan namin sa grupo. I wish namin na right away po makapunta kami kasi malaki pong tulong, pero yun nga hindi namin paano yung inaano namin yung papunta doon, pwede na kaming mag-pocket money kahit maliit, alam namin na may mga pagkain doon. At ang hindi lang namin alam kung ilang araw at saan po kami matutulog habang po ay hindi pa po nagka-climax ito pong ginagawa nating pag-aaplas. Pag-speak up day o pagdadasal dito mga tao. Yes po, nagpipick up na po tayo ng mga nasa buong bansa o nasa Amerika. Sa lahat po ng mga gustong tumulong, yan po yung email natin. We will send you directly the message kung saan po kayo pwede magatid ng tulong, tubig man yan, pagkain man yan, o yung presensya ninyo, yan po ang ating email. At sige kuya, mag-keep in touch tayo kuya ha. At ma'am, Sir Licons, bumalik ka kapag... Sige po, thank you ma'am. I very appreciate. Salamat. Miss Cathy Binag. Thank you. Ilabas nyo na po yung video para wakasan na po lahat. Para malaman na po ng taong bayan. Huwag ka mag-alala kuya. Huwag ka mag-alala dahil si Inday may hawak din na video. I think this is the Salamat po. Sa panahon na po ngayon. Panahon na po. Opo. Okay. Yes, panahon na. Salamat. Thank you so much. Ayan mga palangga. So, patuloy na nangyayari ngayon dyan sa EDSA, sa mga kapapasok lang. Sis, grabe ang dami-daming tao talagang siguro nga dahil sa panawagan ni Pangulong Duterte sa mga military kagabi na ipagtanggol nyo ang bayan, ipagtanggol nyo ang soberenya. Kaya talaga naman napakabilis ng ng tao. May responde right away. So I hope ligtas lang po kayo dyan. Ako dito, sabi ko nga ay talagang hindi po tayo titigil. At sabi ko hindi na tayo matutulog hanggang Pasko o wag na natin paabutin ng Pasko. We're here to support you mga kababayan. Huwag kayong mag-alala sa pagkain, sa tubig at tutulong kami. Tutulong kami. Mananawagan din ako dun sa mga magtataho, fishball. Punta ho kayo dyan. Oo, sa mga magtataho, na mga nag-fishball, ayan. At ililibre natin, yes, ililibre natin sila JM, I will send in, may mga binigay sa atin. Actually, may mga nagbigay ng mga palangga. May access naman ako kay JM. I can send all your help. So, thank you so much. At sis, ayan, ikaw din, may, i-forward ko din yung number dyan. The more the merrier, ika nga, na maraming nagko-coordinate. So, wag nating tigilan dahil kailangan na tuloy-tuloy ito. Nasaan na yun? Grabe sana wala ng boses. Okay? Ayan. Okay. Alright. Okay, grabe, dumadami ng adan. Sis, magsalita ka muna at dahil may call tayo. Sige, sis, go lang. Okay, mga kababayan, manatili tayo nakantabay sa nangyayari dyan sa EDSA para po tayo ay maging updated sa bawat galaw. And kahit wala ho kayo dyan ngayon, kung nasa malalayo kayong lugar, ipagpatuloy nyo po ang pagdarasal para sa ating bansa o inang bayan. Dahil ang ating mithiin ay hindi upang gumulo, but bagkus ay ito ay mapabuti. Dahil nagkakaroon na ho tayo ng undeclared martial law. And bilang babae, wala na hong respeto ang ilan sa ating mga leader na dyan, na nakapwesto. Sis, may mautusan ka ba na kailangan daw ng maraming tubig doon ngayon? So, baka pwede tayo magpadala ng tubig, magpautos tayo. Oo, yes, sino bibigyan ko ng number, magpapagrab ako? Ako mismo. Okay. Sunod-sunod. Okay. Magpa-grab ka na, sige. Ibigay mo tong, isend ko sa'yo. Sige, habang nag-uusap tayo, isend ko sa'yo. Okay, sige. Okay. Tubig. Magpa-grab ka na. O, tama. Good idea, no? Gawin ko na now. Gawin mo na ngayon. So, mga kababayan, thank you sa lahat ng help ninyo. Sige, isend ko sa'yo yung, siguro si JM na kasi nandoon sila. Ito yung number niya. Sige. Kausapin ko. Meron tayo May grupo tayo. Ni JM? Sa grupo natin, sa group chat natin. Kasama ba siya doon? Hindi, sis.
Sa A natin, sa A. Okay. So, ito. Okay. Si Maui, may number ka ni Maui? Meron. Okay, si Maui na lang. Magpatid Sige, tayo sige, ng sige. tubig. Okay, magpatid Oo. tayo ng tubig. Okay, yung mga tao daw kasi dumadagsa na, mga palangga. Sige, we Sige, will send padala ko, money sis. para sa mga tubig nila. Alright, sige lang. Okay. Ayan, may mga nagme-message, mga nagre-responde ng mga tubig. Ayan. Okay. Naku, yung kaibigan ko. Ang kaibigan ko nag-text sa akin, sis, pahingi ako ng contact para bigyan ng mga tubig and all. Sige, magpadala tayo ng maraming tubig ngayon, mga kababayan. Alright, contact number. Tignan natin, ha. Pagpadala na rin ng pagkain, kung ano pa Ilang man. bottles, sis, ang gusto mo padala ko? Kahit sis. Initial. 2,000. Okay, sige. 2,000. Okay. Oo. Tapos pag nag-message sila, magpapadala pa tayo, no? Kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. At ito, isang malinaw to, no? Na 500, okay? 2K, sige. Ito'y malinaw na ito mga taong ito ay they are not organized. Kasi kung organized yan, dapat, may mga nagbibigay na ng truck dyan na dala. So, meaning, these people ay talagang duminig sa panawagan ng ating Pangulong Duterte. At sige, sis, ibigay, saka imawi mo na lang ibigay. Tingnan Yes, ko, ito sis, sa group chat ako, tinatag ko siya. Pati tayo ng pagkain, tubig, pagkain na rin, no? Mamon, o kung ano, pandesal. To. Si 24 Okay. pieces, 500 ml. Okay, Sige. magpapadala ako. Kukontakin ko din yung mga dating yung mga kinontak ko na nagpapadala ng mga pagkain, mga cheese bread o kung ano-ano pa man. At sige lang. Yeah. Okay. Alright. So sa mga palangga na gustong pumasok na nasa EDSA ngayon, andyan po yung ating StreamYard. Okay, andyan po, dumadagsa na po ang tao sa EDSA. At yun na nga, magpapadala tayo ng 2,000 tubig o mahigit pa. Maraming mga kaibigan ako na nagme-message. Alright, okay. Sis, padala ko 500 ml, 2,000. 500 ml, okay, 500 ml. Okay, Yeah. sige, tignan natin. Dahan-dahan yan papasok, tapos dagdag tayo. Okay. Tignan natin. Okay. So, yan. Alright. So, ayan, sa mga kapapasok lang po, yan po ang mga nangyayari sa EDSA ngayon. Alright. Tignan natin si JM. Ito. Papadala tayo ng mga pagkain. Yeah. Pili kaya ako sis ng Jollibee Burger. Baka masyadong magastos yun, sis. Yung lang, mura lang, at least mabusog sila, sis. Baka mga tinapay, yung malapit tinapay dyan, lang, mga panaderia. Mga panaderia, Kawawa naman yung ating mga kababayan. So sa lahat ng ating mga palangga, ayan. Sige sis, magsalta ka lang dyan at salta ka muna dyan sis at may tawag tayo. Yeah. Correct. Hi, mga kababayan. Sino ang nandyan na? Nandyan sa EDSA ngayon na sorry, kausap ako rin. Sumusubaybay. Bigyan ng leksyon. Sabi ni Coach, HO, bigyan ng leksyon si BBM. Good morning, Erlinda Flora. Good morning, Pilipinas. Laban po kayo dyan. Mga kababayan, ingat po kayo. Dito lang po kami, mga OFW. Thank you, mga OFW, sa suporta. Merlinda A. Sabi niya ni Madardo C, mga delata at noodles. Kuya, hindi tayo pwede sa delata at noodles. Wala akong lutuan. So, mas maganda yung instant food na. Yan. Yan. Okay.
Okay. Sorry, nag-aasikaso kami para makapagpadalo kami ng mga tubig. Okay. Para Okay, mga palangga. Okay. So, ito na nga. Naalarma na sila at mukhang, tignan natin, may update tayo galing kay JM. Pero wag po tayo patitinag dahil ang pagpapahayag ng ating sentimiento ay karapatan ng bawat Pilipino. So, tignan natin. Alright, tignan natin ang ating, ito si Windy. Windy Cities of Chicago. Ma'am Windy, pwede kang pumasok. Ayan. Habang kami ay nag-aasikaso, magkwento ka ng iyong sentimiento dyan. Ma'am Windy ng Chicago. Hello? Okay, Ma'am Wendy, how are you po? Ayan, kasalukuyan po nagaganap sa EDSA at ang mga tao po sa Pilipinas ay nag-speak up na. So, kumusta kayo, madam? Hi, Maharlika. This is Jen, Chicago. Jen. I just sent you Jen. something. Jen, si Jen. Okay, ako si Ma'am Wendy. Okay. Tignan natin Yeah. to. Magaling ko muna. Doon po sa mga gustong mag-help, ayan, nandyan may mga dumarating na help at iyang ating email, dyan po kayo mag-email. We will give you info. Okay. O, Jen, anong balita sa'yo, Jen? Wala naman. Lagi lang ako nakasubaybay. I just sent you a text, my dear. Okay.